Bago ang lahat, luma muna. Mukhang binawian ni Daryl Morey si James Harden this offseason dahil kinuha ng Philadelphia si Kelly Oubre Jr. Nung nakaraan, sinabi ni Harden na hindi na maayos ang tungkol sa kanila ni Daryl Morey. Kinuha ba naman yung player na umagaw sa isa sa mga chicks ni Harden? Ang asawa kasi ni Kelly Oubre Jr. ay yung dating napapabalitang isa sa mga GF ni Harden sa Arizona, si Shai. Na mga 2020 habang tigil ang laro sa NBA, lumabas ang balita na di umano inagaw ni Kelly Oubre Jr. ang chicks ni Harden na kasama niya since Arizona days pa. Base pa sa mga report dati, kinancel pa ni Harden yung malaking parting ginawa niya sa Arizona na malaman niyang kasama ni Shai. Ito yung GF ni Harden dati, si Kelly Oubre Jr. sa California. Hindi naman bago yung nangyari dito kay na Harden. May level nga lang yung sa kanila. Katulad ng kay na Tony Parker at Brent Berry dati na kinailangan pang i-stay itong si Tony Parker at alisin si Brent Berry. Yung isa naman kay Matt Barnes at kay Derek Fisher, nagkasugudon pa sa bahay yon. Hindi di umano komportable si Harden sa nangyaring kinuha nila si Kelly Oubre Jr. Dahil nga naging laman ng balita ulit. Yun din ang sinasabing kaya hindi umaten si Harden ng media day ng Philadelphia na malaman niyang andun sa team si Kelly Oubre Jr. na nag-sign sa Sixers noong September 26. Sinabi rin sa report dati bakit kinuha ng Sixers si Kelly Oubre Jr. na alam nila yung story sa kanilang dalawa nitong si James Harden. Lalo pat iniisip nga ng Sixers na mapag-stay si Harden para kay Embiid. Lalo na't alam ni Daryl Morey yung sitwasyon ni Kelly Oubre Jr. at itong si James Harden. Sabihin na nating professional player pa rin yung dalawa, mga bayad pa rin, kailangan nilang maglaro. Pero walang Diyo, tsunami ba naman ni Papi yung GF ni Harden? Actually, sa internet lang maingay yung kay Harden at kay Kelly Oubre Jr. dahil nagsama na talaga yung dalawa sa practice ng Sixers. Wala naman nilalabas na statement si Harden about kay Kelly Oubre Jr. Yung dating ex ni Harden at asawa ni Kelly Oubre Jr. yun ang nag-post na sinabing may crush siya kay Kelly Oubre Jr. ay asawa niya yon. Kaya lumabas ulit ang report tungkol sa kanilang dalawa. Kaya ang lumalabas ngayon, nagiging laughing stock si Harden dahil nga sa nangyari sa pag-sign kay Kelly Oubre Jr. at binabalik ng mga fans yung nangyari 3 years ago. Kaya ngayon ang report kahit ayaw ng Clippers sa trade dati sa Philadelphia, tumuloy ulit ang discussion. Base sa bagong offer ng trade, off-limit si Terrence Mann sa package na yon. Ayaw din sundin ng Clippers ang gustong package ng Philadelphia. Hindi sila magbibigay ng multiple first round pick para kay Harden. Ayon yan sa report ni Woj. Ang nabasa ko lang doon, 1 first round pick at 1 swap ang ibibigay ng Clippers. Lugi kasi doon talaga ang LA kahit anong tingnan dahil lalabas na 1-year rental itong si Harden na pwedeng papirmahin ng kontrata naman. Kaso andun sa lineup ng contract extension si PG at si Kawhi. Isa pa doon, bargain kasi yun mangyayari para sa Clippers since alam ng Sixers na hindi sila magkakaroon ng magandang season hanggat nandun si Harden at magiging problema yon lalo na kay Joel Embiid. Sa unang game ni Giannis at ni Damian Lillard sa preseason, sinabi doon ni Giannis bakit double team agad si Dame sa unang possession pa lang. Dagdag niya, wala pa dapat i-expect sa kanila dahil hindi pa naman talaga nagsisimula yung regular season. Base naman kay Darvin Ham, good luck na lang sa 28 teams dahil alam nila kung paano pigilan si Giannis at itong si Dame. So preseason pa lang since 2021, okay lang din sa kanila na 2 beses lang nila makakatapat yung Bucks sa regular season. Sa East kasi either 3 or 4 sa 14 na teams. Panalo pa rin ang Bucks doon at sabi nga nila parang walang ka-effort si Giannis sa kanyang mga points. Pero pinuri din naman ng ibang mga fans si D'Angelo dahil sa pagbabantay niya kay Dame. Dahil sa stats na yon, pagbaba ng number, pagtaas ng depensa. Si Damian Lillard sa nakaraan 2 taon or 4 na taon na lang, ang rating niya 120 hanggang 117. Mababa yon para sa isang point guard. Dahil sa defensive rating, iba ang analytics doon, hindi basta steals at blocks. Sa malamang ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Darvin Ham na good luck na lang sa 28 teams dahil nga dati siyang assistant coach ng Bucks. Si Damian Lillard walang question sa kanyang offensive rating.
Pero yung Bucks naging successful dati dahil sa kanilang point guard, si Holiday, na mataas yung depensa. Meron siyang average sa defensive rating na 112 pababa sa mga nakaraang season at sa karir niya meron siyang 108. Kapag nasa second part pa ng season, ito yung after All-Star, dun kasi humihigpit yung depensa ng mga players. Meron namang Giannis at Middleton para sa depensa ng Bucks. Yung perimeter nga nila ang hindi pa alam sa regular season dahil nga nawala si Holiday. Yung offensive rating, meron silang outside at inside, si Dame at itong si Giannis. At sinabi rin naman ni Damian Lillard, hindi siya katulad ni Holiday pagdating sa depensa. Ang isa pa doon, si Damian Lillard, bilang na din yung mga games sa regular season. Bumababa na yon since 2020. Si Dame din yung bilang na player dati na umaabot ng 75 hanggang 82 games. Pero matapos yung 2021 season, bumaba din ang bilang ng games ni Dame dahil nagkaroon siya ng injury. Kasabay din noon ang pagbaba lalo ng kanyang defensive rating. Doon kasi siya nagkaroon ng 117 hanggang 120 na defensive rating. Halos hindi na dumedepensa yon. Nung nakaraang season naman, nag-average pa rin siya ng 32 points per game. Hindi rin niya tinapos yung last 10 games niya dahil sa injury.